Isang makabuluhang Sabado sa ating lahat mga kamarino at syempre magandang umaga sa lahat po ng ating mga kamarino nationwide and worldwide. Sampu ng inyong mga mahal sa buhay. Sabado na naman. Mukhang absent ang aking partner kasi may event po tayong makabuluhan ngayong araw na ito na ipapakita namin sa inyo. Speaking of Bayani, ngayong araw na ito ay Bayani Day sa katauhan ni Gat Andres Bonifacio. Aba, bakit nga ba naging Bayani si Gat Andres Bonifacio? At speaking of Bayani, ang ating founder ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines ay isang bayani ring maituturing ng lahat ng mga mandaragat dito sa ating bansa. At syempre, kino-commemorate po natin ang kanyang death anniversary. Kilalanin nating maigi, si Captain Gregorio Oca. At syempre, sa lahat po ng ating mga kamarinong naglalayag sa ibang dako ng mundo, kung hindi nyo mapapanood ang ating episode via TV, pwede tayong mag-online sa ating YouTube account. At syempre, as always, lagi namin sinasabi dito, mag-ingat kayong lahat. Dahil umpisa na po ng Yan ng Marino, sit back and relax. Kami ni Admiral ang bahala sa inyo. All aboard tayo dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls, Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. November 30, 1863, isinilang ang isa sa mga pinakamagiting na bayani ng ating bansa na si Gat Andres Bonifacio. Mula pagkabata, namulat na si Bonifacio sa tunay na kalagayan ng masa sapagkat siya'y lumaki sa Tondo, isang puok na nasa labas ng walled city of Intramuros, kung saan nakatira ang mga taong may kapangyarihan tulad ng mga praile at opisyal ng gobyerno. Sa kanyang paglaki ay tinibay siya ng pamumuhay na salat sa yaman at pagiging kapuspalan. Subalit, imbis na mapanghinaan ng loob, ginamit niya ito upang maging puwersa sa likod ng organisasyong lumaban kontra sa mga Kastila, ang Katipunan noong taong 1892. At noong 1896, kasama ang mga kapwa niya Katipunero, ay sinimulan nila ang isa sa mga pinakamalaking revolusyon sa Asya, ang Philippine Revolution of 1896, upang labanan ang higit sa 300 taon na pamumuno ng mga Kastila. Higit 120 taon ang nakalilipas ang kagitingan ng Father of the Philippine Revolution na si Gat Andres Bonifacio ay nararamdaman pa rin sa kasalukuyan at ipinamamalas ito ng ating mga Pilipinong mandaragat sa bawat engkwentro ng pirata, sa bawat buhay na nasasagip sa gitna ng karagatan. Yan ang determinasyon ni Bonifacio na nananatiling buhay sa ating mga makabagong bayani. Maliban sa pagiging founder ni Captain Oca, siya rin ay tinaguriang leader ng shipping and maritime industry. Siya rin ay naging Presidential Consultant on Maritime Affairs of the Office of the President taong 1999 hanggang 2001 at marami pang iba. Pinaulanan ng parangal si Captain Oca dahil sa kanyang mga adhikain at nagawa para sa mga mandaragat, kabilang na dito ang Marine Trade Unionism, Shipping, and the Philippine Society. Pinarangalan rin siya ng Philippine Government ng Order of Lacandula
with rank of Bayani noong June 23, 2010. Nakatanggap din siya ng Papal Award Pro Ecclesia et Pontificie noong July 25, 2010 dahil sa kanyang pagsuporta at serbisyong nailaan para sa simbahan. Noong November 21, 2010, pumutok ang balitang pagpanaw ni Captain Gregorio Oca sa edad na 83. Dahil sa kanyang matagal ng sakit, labis na nalungkot ang mga taong nalalapit sa kanya, lalo na ang mga mandaragat. Hindi matatawaran ang kabutihang loob na ipinakita niya sa mga mandaragat at mga adhikain at layunin niya para mapabuti ang kapakanan ng mga ito. Subalit hindi nagtatapos dyan ang kanyang mga mithiin dahil pursigido namang ipinagpapatuloy ito ng kanyang anak na si Dr. Conrado Oca. Captain Gregorio Oca, hindi ka malilimutan at bayani ka. Para sa mga gustong maging world-class kamarino, narito na ang petsa at lugar para sa entrance examinations ng Maritime Academy of Asia and the Pacific, MAAP Class of 2029. Para sa kabuang detalye, maaring bisitahin ang maap.edu. This portion was brought to you by GCash, SM Supermalls, Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Welcome to the Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your next training and events destination. Step into our inviting space, where innovation thrives and connections are made. We are Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your gateway to exceptional events and transformative training experiences. Contact us today to elevate your next event or training session. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit,
Dahil AMOSoup cares. This portion is brought to you by SM Supermall, GCash, Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Isang malaking karangalan mga kamarino na makasama natin ang presidente ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines, walang iba kundi si Dr. Conrado Oca. Hi, good morning, Doc! Good morning, Mari, at good morning sa lahat na nanonood po sa napakaganda mong programa. Yan, at syempre para sa mga marino, kaya yan ang marino. At syempre, kung may marino, merong nangalaga sa mga marino natin long time ago. Kaya naman, magandang sariwain natin at alamin natin ang legasiya ni Captain Gregorio Oca. Sino nga ba ang best na makakapag-describe sa kanya kundi ang kanyang anak? Di ba? Okay, Doc, ready ka na ba sa mga questions natin para kay Captain Oca? Ready Ready na. Okay. Yeah. Sa kwento ng iyong mami, no, siya ay nagbabarko. Gaano katagal siyang sumakay ng barko? Matagal-tagal din kasi umpisa siya bilang apprentice, cadet. He worked up the ranks until naging master mariner po siya. Pero nung pinanganak na po ako at ang mga kapatid ko po, ay hindi na po siya sumakay sa barko na. Nabanggit ba ng inyong mama dati na talagang ito ang nais niya? Yung ba yung talagang naging pangarap niya at ambisyon niya? Opo, pangarap po niya talaga na maging mandaragat talaga kasi ang kanyang older brother, si Captain Vicente Oca, ay naging inspirasyon niya para maging marino. At ang lolo ko po, ang kanyang father, was a master mariner also. So, nasa lahi talaga ng mga Oca ang pagiging marino. Opo, Nasa dugo. maalat po ang dugo namin. Di ba? Nasa dugo eh. So, Doc, si Captain ba ay tipong talagang hands-on na father? Hands-on ba siya sa lahat ng bagay? Yes, very hands-on po ang aking ama sa lahat po ng bagay, sa lahat po ng gagawin niya. Talagang 100% po talaga ang binibigay niya. Nung time na ako po lumalaki, minsan hindi ko po siya nakikita. Pero usually, he makes it a point na during weekends that he would join us. And during holidays and family occasions, birthdays, and everything. He would always be present? He would always be present po. Oh, I see. But eto siguro ang magandang itanong natin kay Doc Oca. Doc, yung kanyang pagiging leader, nung maliit ka ba nakikita mo na yun? Siyempre po kasi especially when he was general manager nung port sa Arastre po, and then at the same time he was also the president of the union. I could see that he had very good talagang very good ang kanyang leadership qualities. When it comes to issues regarding Filipino seafarers, very passionate po talaga siya. Not only Filipino seafarers, pero Filipino dock workers as well because he was working in the Arastre during that time. So, Doc, nagkatrabaho kayo ni Captain Oca di ba? That time, ikaw ang pinaka-head ng AMOSoup Hospital dito sa Maynila at siya yung, syempre, presidente na ng AMOSoup, di ba? How was it working with him? The first time I worked with my father was he brought me to the ITF Congress sa Geneva po. And during that time, talagang I didn't know too much. Hindi ako immersed in the position. So nakita ko talaga na your question a while ago na yung leadership qualities. I saw it there na talagang kitang-kita mo yung kanyang leadership because everybody was talking to him. And staring at him most probably. Nagulat ako na, sikat pala tatay ko. Ang daming tao na lumalapit sa kanya, ang daming kung gusto ko mausap, at ang daming gusto makipag-deal with him, really. So, sino si Captain Oca as a father? My father is very, mabait po talaga siya. Very generous. Actually, people say that he's generous to a fault. And a very good provider. Ano ang sinasabi niya sa'yo parati bilang ikaw ang tumayong presidente right after him? Siyempre, dapat unahin mo yung kapakanan ng mga ibang tao kaysa sa sarili mo. Because andito po tayo sa union at marami pong taong nangangailangan ng mga serbisyo. So siguro sa panghuling katanungan na lang, Doc Oca, nung kayo ba ay nagmi-meeting, yung mga pinag-uusapan nyo, siya ba talaga yung tipong nakita niya na dahil magkakaroon ng forever na marino, forever na dyan yung kalinga at tulong ng AMOSoup sa mga marino? I'm sure na naisip niya yun na talagang it will last 65 years. And even more. Hanggang may seafarer pa.
na nandiyan Yeah, dati. because napakagaling po talaga ng mga Pilipinong mandaragat at hangang-hanga po talaga. Hindi lang po tayo dito sa Pilipinas, pati sa buong mundo. At yun lang talaga ang dapat natin alagaan. The quality, the perseverance, the attitude of our Filipino seafarers. Yan, napakaganda. Alagaan talaga natin ang industriyang to. At syempre, ang legasiya ni Captain Oka will always live in the lives of every Filipino seafarer. With that, maraming salamat po sa ating naging panauhin ngayon. Maraming salamat sa iyo, Doc Oka. And of course, sa iyong leadership, magtutuloy-tuloy ang legasiya ni Captain Gregorio Oka. Thank you, Doc. Maraming salamat po, Mare, at mabuhay po ang Pilipinong mandaragat. Mga kamarino, alalahanin din natin sa araw na ito ang hindi makakalimutan na ambag, ang legasiya ng yumaong Captain Gregorio S. Oka, ang nagtaguyod ng isa sa mga pinakamalaking seamen's union sa buong mundo, ang AMOSU. Ang kanyang kontribusyon sa larangan ng maritima sa ating bansa ay mananatiling buhay sa mga puso ng bawat Pilipinong mandaragat. As a boss, sikap, siya, perfectionist person siya. Siguro yun yung way niya para i-trade ka to be a successful and better employee. Ang lagi niyang kino-comment, kung may mali ka kasi gusto niya, makorek mo agad yun. Para sa akin, si Captain Oka, naaalala ko, lagi siyang, pwede mo siyang lapitan anytime. Sa akin, I observe Captain Oka na generous siya sa mga empleyado. Sa akin, working with Captain Oka, he works with precision and dedication. Sa akin naman po, ang masasabi ko lang, si Captain Oka talagang maalalahanin sa mga empleyado niya. Unang-una kaya ako napunta sa Seamen's Village dahil si Cap, one day sinabi niya sa akin, gusto niya magkaroon ng housing ang mga union members at a very low cost, if not at cost. Doon ko nalaman kung gaano ka-generous si Cap sa mga members niya. At hindi lang sa members niya, para sa mga staff din niya. Binigyan talaga ako ni Captain Oka ng magkakataon. At doon, nagpapasalamat ako. I think what I've learned working with him is you have to be prepared. You have to do your due diligence. At minsan iti-testing ka. Iti-testing ka. Tapos pag hindi mo matanda, medyo bulilyaso ka, no? He recognizes na meron din siyang weaknesses at nag-compensate siya dun sa mga weaknesses niya. So, hindi mahirap respetuhin na amo or na boss. My fondest memories with the late Captain Gregorio Santa Cruz Oka. Natatandaan ko pa nang pinaplano pa lang na i-acquire ang training ship from Japan year 2000 or 2001 kung hindi ako nagkakamali. At ito pa ang natawa ko dahil ang sabi ni Cap, Tony, ikaw na kaya ang gumawa ng sulat? Ora mismo ay ginawa ni Tony ang sulat sa harap namin. Ilipat niyo na lang yan sa letterhead ng Amazon. Kinabukasan ay binalik ko kay Asik Antonio Belicena ang sulat at approved without thinking. Ang fondest memory ko kay Cap, talaga, yung connected sa kanyang generosity. Masasabi ko na kung ano kami ngayon, lahat yan dahil kay Cap at saka sa buong pamilya niya. Hindi ko i-deny yun. Kasi sabihin na natin kung ano ngayon yung mga kung ano ngayon mga anak ko. Lahat yan. Kung ano kami ngayon, we owe it to the Captain Oka and sa pamilya niya. So sa pagtrabaho, napakasipag ni Captain Oka, hanggang gabi nagtatrabaho yan. At yung pagkausap niya sa mga
talagang pinagtatyagaan niyang kausapin yung mga shipping companies upang magkaroon ng collective bargaining agreement sa AMOSUP. Nagbibiro din siya, palabiro din siya pag nasa mood. Siyempre, pag pagod, siyempre mainit ang ulo, di naninigaw din. Kaya naandun lahat na katangian na kailangan natin sa isang leader, sa isang namumuno, nasa kanya lahat. Para sa mga gustong maging world-class kamarino, narito na ang petsa at lugar para sa entrance examinations ng Maritime Academy of Asia and the Pacific, MAAP Class of 2029. Para sa kabuang detalye, maaring bisitahin ang maap.edu. This portion was brought to you by SM Supermall, GCash, Pag-ibig Fund, Lingkod Pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Magandang balita para sa mga pamilyang Pilipino na may mga kamag-anak abroad. Handa ka na bang ipagdiwang ang Kabayan Day? Bisitahin ang pinakamalapit na SM tuwing unang Martes ng buwan at huwag kalimutan dalhin ang iyong BDO Kabayan Savings ATM card, passbook, or isang validated remittance payment slip upang magamit ang mga discount. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.bdo.com.ph or i-like at i-follow ang BDO Kabayan Facebook page. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMOSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls, Pag-ibig Fund, Lingkod Pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Bagong Bayani Foundation Incorporated. Ano nga ba ito? Nako, pero I'm sure lahat kayo may hint na basta pag sinasabing Bagong Bayani. Kaya panoorin natin paano nga ba nagsimula ang Bagong Bayani Foundation Incorporated. Take it away, partner. Magandang umaga mga kamarino. Nandito po tayo sa AMOSUP Seaman Center at ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang anibersaryo o pagkakasilang ng tinatawag nating Bagong Bayani Foundation Incorporated. Hanggang ngayon po, ito lamang ang unang organisasyon na nagbibigay ng parangal sa ating mga overseas Filipino workers, land-based at sea-based. Hindi lang po nasa lupa, ito po magkasama nasa lupa at nasa dagat. Mahigit 214 awards na po nabibigay natin magmula noong 1989. At natutuwa po tayo, nagagalak tayo, nandito sila at inaasahan natin na ma-organize natin sila upang sa ganon ay makatulong sa ating mga overseas Filipino workers both on land and at sea.
Makasaysayang 35 taon na simula nang maitatag ang Bagong Bayani Foundation Inc. kung saan 35 taon na ring ginagawaran ng parangal ang mga makabagong bayani ng ating lipunan, ang ating mga overseas Filipino workers. Noong November 21, 2024, ginanap ang selebrasyon ng 35th founding anniversary ng Bagong Bayani Foundation Inc., kung saan ito'y napuno ng kasiyahan at syempre kagawaran ng naging awardees sa mga nakaraang taon. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ng kasalukuyang presidente ng Bagong Bayani Foundation Inc. ang yumaong Captain Gregorio Oca para sa kanyang mga naging kontribusyon sa organisasyon. With utmost humility, I believe that we have lived up to the legacy of Captain Oca. Presently, we have awarded 236 awards to more than 1,711 Filipinos from different parts of the world. We are therefore more than confident that together we shall continue fulfilling the expectations of our overseas Filipino workers. Sa naging selebrasyon ay ginawaran din ng Plaque of Appreciation si Department of Migrant Workers or DMW Secretary Hans Kakdak para sa hindi matatawaran at natatangi niyang kalinga sa mga OFWs. And as honorary chairperson of the BBFI and secretary of the Department of Migrant Workers, I assure you that the DMW remains committed to promote the welfare of OFWs and recognize the significant contributions This portion was brought to you by GCash, SM Supermalls, Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. Lahat tayo, sabi ko nga kanina, ay mga bayani sa ating sariling pamamaraan. Kayo, bilang nanay, ilaw ng tahanan, bayani rin kayo sa inyong mga anak. Hindi lang yan, yung mga simpleng gumagawa, manggagawa, basta meron tayong nagawa sa kapwa natin, maituturing na ring bayani para sa isang tao yan. Well, sabi nga natin, lagi tayong gumawa ng tama at lagi tayong maging mabuti sa ating kapwa dahil yan ang bumubuo ng isang masagana at magandang pamilya at lipunan. Anyway, dyan natatapos ang ating Yan ang Marino episode. Namimiss ko na ang aking partner dahil busy-busy yan sa Bagong Bayani Foundation Incorporated. Pero hayaan ninyo, para sa inyong lahat yan, mga bayani naming mga seafarers. Hanggang sa muli, ako ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Bye everyone!